Assalamualaikum mga kalahat, mga kabangsamoro. Magandang araw po sa Pilipinas at magandang araw sa lahat ng nakakapanood nitong video. Ito na naman po si Rax Barca ay magbibigay sa inyo ng kwento. Ang kwento natin dito sa maikling video na ito naman ay ang tungkol sa Sabah at ang West Philippine Sea. Maari meron pa sa atin medyo naguguluhan or talagang gustong malaman kung ano ba ang tunay na kwento ng sinasabing Sabah may claim ang Pilipinas. Bakit? Paano? At ang West Philippine Sea, ang WPS, na bakit hindi binibigay ng China? Oho. Ayun, kasi yan lagi nating napapanood, lagi nating naririnig na lang na naging kwentuhan. So una po, ayon sa kwento na ating natutunan or napanood din or narinig, nabasa. Ito po ay basic lamang ulit. Paki-share at salamat sa mga nauunawaan at naiintindihan ng ating munting kaalaman sa kwentong ito. Okay, let's be transparent na lang para sa ganon ay maliwanag at malinaw maintindihan ng lahat. Ang Sabah, namulat ang ating mga ninuno ng mga panahon na may malaking isla. Ito ay ang Borneo, matatagpuan sa bandang silangan ng Pilipinas, pinamamagitan ito ng Malaysia at ng Indonesia, at syempre pinamamahalaan ito ng Brunei ng mga panahon. At sakop na ng Malaysia ngayon. Pero siyempre, nasakop ng British ang mga lugar na bandang silangan na ito hanggang sa naging, ang sabi ng iba, pinaupa ito ng British North Borneo Company sa Sultanato ng Sulu at pahintulot ito ng Brunei dahil Brunei pa ang malakas noon, bago pa ang Malaysia. At may nagsabi naman, ito ay secession talaga, pamana or something ganon. At least, ang Sabah na ito, dulo ng Borneo Island, bandang Pilipinas, na ay naibigay sa Sultanato ng Sulu. Kaya sabi ko, let's be transparent na lang, ibig sabihin, ang Sabah ay hindi sa Pilipinas at hindi rin ito sa Malaysia. Pero sa kahabaan ng panahon at mahaba ang kwento dito, hanggang pinamamahalaan na ng Malaysia, nasakop na nila ang Sabah. Kaya ngayon, ang totoo, gusto man ibigay ng Malaysia or gusto man magbigay ang Malaysia ng share ng kayamanan ng Sabah dahil may langis, dahil may palm trees, dahil may kagubatan, maglalakihan ng mga troso ng mga puno na meron sa area ng Sabah na yan. At maglalakihan ng mga orang-utan, yung mga sabi ni Inam na malalaking unggoy na meron diyan sa area na yan. Pero kidding aside doon sa mga unggoy na yon, mayaman ang lugar na ito. Kaya ngayon, ang Pilipinas ay magsasabi may claim tayo dito dahil naipamahagi ito sa Sultanate of Sulu. At ang opinion lang natin dito ay hindi ito ibibigay ng Malaysia sa Pilipinas dahil hindi naman to sa Pilipinas. Kanino to? Sa Mindanao, sa Sultanate of Sulu. Ayon, which is ang mga Mindanaoan ay gusto namang humiwalay sa Pilipinas. O, di ba? Ganon lang ang synchronization ng kwento. Oo. Paikutin man ng paikutin at pahabaan man, ganon lang yan. Now, kung ihiwalay ang Mindanao, ihiwalay ang Bangsamoro, at tingnan natin, di ba? Ayon. So now, ang conclusion natin dito po ay, with my humble opinion lamang, opo, ay hindi po ito ibibigay or hindi magbibigay ng share ang Sabah dahil Pilipinas pa rin ang makinabang.
O malinaw na po ito ha. Imposible nang hindi maintindihan ng lahat. Ito ay para sa mga Mindanaoan na gusto talaga umiwalay sa Pilipinas. Pero para sa akin, dahil isang buong bansa tayo, federal system na lang ang ipamahala dito sa buong Pilipinas. At nang sa ganon, makita natin, huwag pong mag-alala sa bandang Luzon, bibigyan kayo ng share at malapit naman kayo sa China. Maari maganda pa ang magiging negosyo ng taga inyo. Pero para makamit na natin ang buong yaman ng Pilipinas, lalo na ang Mindanao, so ito po ang dapat natin isigaw sa atin ng ating mga mamamayang Bangsamoro, Mindanaoan ng Pilipino at ang Pilipino. So yon po. At masyado mahaba kung himay-himay natin ang kwento, pero yun lang po muna ang ating kaya maipamahagi sa mga gustong may kaalaman tungkol dito. Salamat muli at hanggang sa susunod na video na naman. Shukran.